Hello pong muli mga kababayan. Kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong. Samahan niyo pong muli ang inyong katambay. Magkomentuhan po tayo. Magandang araw po mga kababayan. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga kababayan. Ito pong issue na lumabas daw po at pinabulaanan po ni Senator Amy Marcos. Dahil alam naman po natin, Marcos. Ano po ba ang Marcos? Pagka ang mga vlogger ang tatanungin natin, lalo po si Sangkay, ay napakarami pong ginto. Talano Gold. Sobra-sobrang dami raw po ng ginto ng mga Marcos. Interest pa lang daw po ng ginto. Ayon kay, ayon kay Sangkay, ay bayad na ang utang ng Pilipinas. Interest pa lang. Tapos ngayon, magtataka po tayo na hindi na po katakataka kahit gumastos po ng bilyon-bilyon ang Senadora Amy Marcos para lang po manalo sa susunod na halalan o itong halalan darating ay talagang kaya niya pong gumastos ng mahigit 1 bilyon. Wala pa raw po ang halalan, hindi pa nag-uumpisa, pero gumagastos na raw po ng mahigit 1 bilyon ang Senadora Amy Marcos. Kaya pinabulaanan niya po ito. Wala raw pong katotohanan nito mga kababayan. Ito po ang kukomentuhan natin. Pakinggan po muna natin balita mga kababayan. Pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang lumabas sa isang ulat na umabot na sa 1 billion pesos ang nagastos niya para sa campaign advertisements. Ayon sa senadora na re-electionist ngayong taon, wala siyang ganyan kalaking pera at kung meron man, mas pipiliin raw niya na gumastos para sa mga programang makakatulong sa mamamayan. Base sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, si Senator Amy ang isa sa mga may pinakamalaking nagastos para sa TV at radio ads mula January to September 2024. Hindi gusto ko yan kung may ganyan klase akong pera. Binili ko na lang ng bigas at saka Nutriban para ihatag sa tanan. I'd rather spend it for that. No, that's not true at all. So I wish we could prove and show that in fact we don't spend that kind of money. Mga kapatid, Ayan mga kabagay. maging Ayan. Hindi totoo yun. Kahit sabihin po ng mga radio station o mga TV station o TV ad na gano'n na kalaki ang ginagastos ng Senadora Amy. Hindi totoo yun. Ayon sa senadora, di ba? Ibibili na lang daw po niya ng bigas sa Nutriban, mga tamay. Ganon po katindi ang senadora magmahal sa mga Pilipino. Kaya nga po nagkakandaleche-leche bansa natin dahil sobra po sila magmahal sa Pilipino yata. Nakita niyo po, 3 taon pamamahalan ng kanyang ading. Di ba? Napakarami pong issue lalo sa kaperahan. Ano po ginagawa ni Ading, mga kababayan? Tahimik po si Ading. Tahimik po. Kaya po mahihirapan po manalo ito mga kababayan. Kung magiging matalino lang po ang taong bayan, mahihirapan po manalo ang Senadora Amy Marcos. Lalo kung ang mga Pilipino ay hindi matatapalan at hindi masisilaw sa pera. Kung masilaw man, pwede naman kunin. Dahil pera din po ng taong bayan, mga kababayan. Di ba? Nakakatilang po ng ulo, mga kababayan. Di ba? Bilyon. Kung maging matalino nga lang po ang taong bayan, pwedeng kunin at huwag iboto. Di ba, mga kababayan? Dahil noong nakaraan, nagbigay rin siya ng marites, di ba? Na gumagastos daw po ang pamahalaan, lalo sa pagpapabagsak po sa mga Duterte na 1 trillion. Siya rin na nagbigay ng marites noon. Ngayon naman, meron daw po siyang mahigit na 1 bilyon. Magmula pa lang ng pagpasok ng Enero, mga tambay, mga biba, Enero, wala pang 1 buwan. Mahigit 1 bilyon na po ang ginagastos daw po at pinabulaanan po ng Senadora Amy Marcos. Ibang klase. Naniniwala po ba ang taong bayan dyan? Napagkikita po madalas ang kanyang pagmumuka sa TV at sa radio, mga kababayan. Pwera na lang kung sinabi po ni Senadora Amy Marcos na kanya at siya may pag-aari ng mga station, ng mga radio station ay pag-aari niya. At ang mga TV station kung saan nilalabas ang kanyang mga ads ay pag-aari rin niya. Siya ang may-ari. Yan. Maniniwala po tayo
na hindi siya gagastos ng bilyon-bilyon kasi siya ang may-ari. Di ba? Kasi kung hindi rin po kasi gagawin ng Senadora Amy yan, never po siyang manalo. Kasi sa ginagawa po ngayon ng bagong Pilipinas, tahimik po kasi siya eh. Di ba? Hinahayaan niya lang po ang napakalalaking issue lalo sa kaperahan. Nananahimik po siya. Nagtataingang kawali, nagbubulag-bulagan po yata at bingi, pipi at bulag yata ang senadora sa napakalalaking issue sa ating bansa. Ang mga pangako na hindi natupad ng kanyang kapatid. Mga promises, magtatatlong taon na, bagong Pilipinas, lalong-lalo po sa bilihin, bigas na nga lang eh. Hindi na nga natupad eh. Di ba? Tapos ay pagmamalaki po ng Senadora Amy Marcos, kung siya raw po ay may 1 bilyon, bibili na lang daw niya ng bigas. Hindi mo naman intention Senadora yata ang bumili ng bigas eh. Ang intention mo po manalo. Di ba? Kasi hindi mo naman ginagawa yan eh. Nung hindi pa po halalan, malayo pa ang halalan. Di ba? Hindi naman kayo namimili ng bigas. Bakit hindi nyo ilabas yung ginto nyo? Yung kay Sangkay, isang damukal daw po ginto nyo. Di ba? At meron din po, di ba? Natatandaan nyo po yon kung nare-recall nyo mga kababayan. Yung dati pong interview ni Mel Tiangco dito po sa dating First Lady na si Imelda, yung nanay, Imelda Marcos, di ba? May interview po ron si Mel Tiangco doon po sa bahay po ng dating First Lady na si Imelda Marcos. At napakarami pong pinakita kay Mel Tiangco ng dokumento, di ba? Kung natatandaan nyo, matagal na po yun eh. Napakarami pong numero na nakita si Mel Tiangco na puro po pera, numero ng pera, napakarami po na mga papeles yata na how many. Kaya nga sabi ni, parang pagkakabanggit po yata ni Mel Tiangco noon, napakaraming pera nila. Di ba? Kaya lang, magtataka ka. Nakapagtataka lang po. Sa dami na po ng pera ng mga Marcos, di ba? Sa dami na po ng pera, isang damukal na raw po pera, dahil pati po si Mel Tiangco, nalula po noong mga panahon na yun, sa dami ng nakita niyang numero. At ganun din po si Sangkay. Sa dami po na alam ni Sangkay na Talano Gold. Pero, yung 25 tons na ginto sa Central Bank ay ibinenta raw nila ayon sa dating Pangulong Duterte. Sobra-sobra na yaman at sobra-sobra na ginto. Pero pinagnasahan pa rin daw po ayon kay dating Pangulong Duterte. Pinagnasahan pa rin na administrasyon ang pera natin sa PhilHealth. Hindi bababa sa 60 billion. Ganon din po sa SSS, GSIS. At ang mga pera po at ang proteksyon po sa ating insurance ng ating bangko sa PDIC. Tapos yung inilagay daw po na galing po sa mga bangko natin. Di ba? Yung galing po sa bangko natin na ginawa po nila negosyo na Maharlika Investment Fund at mga ginto. At yung pang 5,500 flood control na wala pong iniimbestigahan dyan si Senadora Amy. Naging bulag at pipi po. Bulag, pipi. Bingi ang Senadora Amy Marcos sa lahat po ng issue. Lalong-lalo po sa issue po sa institusyon ng Kamara. At bulag na bulag din po siya ngayon. Sa issue po ng BICAM, kasama po sila ron. Hindi nga po siya pumirma ron eh. Dahil nga po, may nakita po siya ron na hindi ayos. Ayaw lang po niyang aminin. dahil ang speaker po yata ay kanyang pinsan. At ang pumirma po sa GAA ay ang kanyang kapatid. Di ba? Sino po gumawa ng BICAM, yung Bicameral Conference Committee report? Sila po yun eh. Sila po magkakasama, kasama Senadora Amy Marcos. At nung dali na po nila ito sa GAB, yung General Appropriation, yung GAB, di ba? Doon na po, nagsisimula na po yata yung mga blanco.
Hindi natin malaman kung sino naglagay ng mga blanco. Pero doon po sa bicameral, may mga blanco. Pero pagdating na po sa GAB at dito sa GAA, wala na po sila nakitang blanco. Di po ba mga kababayan? Pero bulag din po dyan. Bulag, pipi at bingi ang Senadora Amy Marcos. Kaya po mga kababayan, gagamit po talaga di umano. Gagamit po ang Senadora di umano ng napakaraming pera para po manalo po yata. Baka hindi nga alam po bilyon ang ubusin ito. Sa dami po ng pera. Kung ang tatanungin po natin, ang nakita po ni Mel Tiangco at nakita ni Sangkay na ginto, ay barya lang po ang 1 billion. Barya lang po yan. Pagka si Sangkay ang pinaniwalaan natin. Napakaraming talano gold ng mga Marcos, mga kabayan. Gurami lang po yan. Tinga. Yung 1 billion, tinga. Kayang-kayang gumastos kahit 10 trilyon sa dami po ng talano gold. Pagka si Sangkay ang pinaniwalaan po natin, mga kabayan. Ganyan po katindi ang paniniwala ni Sangkay dyan. Kaya nga po si Sangkay ay hindi po siya fake news. Ipatawag din sana kayan. Ipatawag po sana ni Congressman Dan Fernandez, si Sangkay, nang malaman na po natin kung nasaan po ang talano gold. Hindi po fake news yan, si Sangkay, mga kababayan. Natatawa lang ako pag naalala ko yung talano gold. Tapos ngayon, gumagastos po ng bilyon-bilyon ng Senadora, mga kababayan. Ay, nako, Senadora. Pagkatapos mo ibudol ang mga Duterte, pagkatapos mo daw ibudol ang mga Pilipino, napakagandang salita, napakagandang magandang mabobokal na salita. Napakagaling daw. Ibabangon ninyo. Ano ang nangyari po, mga kababayan? Napakagaling po niyong tumanaw ng utang na loob ang inyong pamilya, Senadora Amy Marcos. The best po tumanaw ng utang na loob. Tinulungan maipalibing ng isang presidente, kung hindi po dahil sa dating Pangulong Duterte, dahil siya ay Pangulo. Hindi po maililibing sa libingan ng bayani kung walang basbas ng Pangulo ng Pilipinas. Kung walang basbas, malabong mailibing. Dahil yan ay usapin. Usapin po yan ng dilaw, liberal nung mga panahon na yon. At syempre ng pula. Pero ngayon, sa panahon po ngayon, ay hindi na po sila mag-uusap-usap dahil magkakampi na raw po sila. Liberal, pink, dilaw, kasama pang CPP, NP, NDF at Makabayang Black. May mga media pa raw, mainstream media daw, at lalong napakarami raw po sa social media. Ayon mismo yan sa Vice President. Di po ba? Siya nagpasabog niyan yung Vice President. Kaya dito po, mga kababayan, magugustuhan niyo po ba ang isang senadora na walang nakita na anomalya? Meron man siya nakita, hanggang salita lang. Puro salita lang po, puro parinig, puro banat lang po ang ginawa ni Senadora Amy. Lalo po sa institusyon ng Kamara, napakarami niya pong banat. Puro banat pero walang investigasyon. Hanggang banat lang, hanggang salita lang ang Senadora, mga kabayan. Gugustuhin niya po ba? Gugustuhin pa ba ng mga Pilipino na isa na namang Marcos, na handyan yung Pangulo, na may issue ng droga? Ayon sa dating Pangulong Duterte, may issue ng droga. Nakita niyo naman po ang nangyayari sa ating bansa. Laganap ang droga. Laganap ang krimen. Laganap na laganap daw di umano ang korupsyon. Pero ang senadora, walang nakikita. Laganap ang kahirapan. Ang solusyon lang po ng senadora, kung meron siyang 1 billion, ibibili na lang daw po niya ng bigas. Yun po. Ngayon, mga kababayan, kayo po ang tatanungin ko.
Kayo po ba ay nagustuhan nyo po ba ang pamamahala sa ginawa po sa atin ng Senadora Amy Marcos ng 6 na taon? Kasama po ang kanyang ading na 3 taon? Ano po ang nakita nyo pong magandang ginawang serbisyo sa mga Pilipino, sa atin? Gumanda po ba ang buhay, sitwasyon natin sa ating bansa? Lalong-lalo na po, trabaho, bilihin, bayarin natin. Naging maganda po ba? Nung panahon po ba ni dating Pangulong Duterte, alin po ba ang maganda na nanungkulan sa ating bansa? Panahon ni dating Pangulong Duterte na walang issue pagdating sa kaperahan ng mga senador at mga congressman, never nagka-issue, never nagka-problema ang kanilang BICAM, GAB at GAA. Wala pong mga proyekto na nalusaw, tinangay ng hangin, tinangay ng lindol, tinangay ng baha, kung ano man yan. 5,500 flood control. Wala pong issue yan. Ang issue pa natin nun, na nagampanan, lahat tayo buhay. COVID-19, buhay tayo. Wala tayong na-produce, wala tayong na-inventong gamot, pero buhay tayo. Nakautang man tayo, tayo ang nakinabang. Umutang man ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte, tayo nakinabang. Tayo binigyan, Pilipino. Hindi nagpapangsyon ng bansa. Binigyan tayo ng ilang beses na ayuda. Pinakain tayo. Tayo nakinabang. Baksin, tayo nakinabang. Ilang saksak, hindi libre yan. Mismo, ngayon po ba, Pilipino po ba nakikinabang? Sa ginagawang proyekto, walang programa. Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, walang malalaking proyekto pero ang lalaki ng pondo. Dinadala lang tayo sa ayuda na ilan lang ang nabibigyan. Piling-pili lang. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, buong Pilipino, lahat ng Pilipino nakinabang nung COVID-19. Lahat tayo para lang tayo mabuhay. Di ba? Naibanggit ko lang yan. Yun yung sinasabi kong comparison. Dito naman po sa pamamahala ng Pangulong Marcos, wala pa tayong mabigat na problema. Bagyo pa lang na problema na. Nagtatanong na kung ano gagawin natin. Bagyo pa lang yan. Ano gagawin natin? Paano pa? Kung bigyan pa ng malaking problema, wag naman sana. Diba? Patay tayo. Pagka ganito pong klase ng Pangulo, komento na inyong lingkod, ganitong klaseng Pangulo, bibigyan tayo ng mabigat na problema, todas tayo, mga kabayan. Kaya ang sinasabi ko, gusto pa ba ninyo na makabalik muli ang isang senadora? Kasi po, mga kabayan, lagi kong sinasabi, mga kabayan, kailangan nilang makabalik. Bakit ko nasabi? Komento na inyong lingkod. Kailangan nilang makabalik ang majority na puprotekta po sa Pangulong Marcos. Kung hindi po makabalik ang majority na puprotekta po sa Pangulong Marcos, lalo sa Senado at Kongreso, mababaliktad po ang istorya sa ating bansa. Pangulo ang mai-impeach, hindi ang Vice President. Komento na inyong lingkod. Komento ko po, mga kabayan. Dahil po sa dami po na nakita po ng Vice President na anomalya, ganun din po ang dating Pangulong Duterte, istapa, isang damukal. Kaya nga po sinasabi ni Kamanong, mababaligtad ang sitwasyon ng impeachment. Pag nanalo po ang mga kaalyado ni Vice President at ni dating Pangulong Duterte, mababago po ang impeachment, mga tambay.
Kaya nga sinasabi ni Bato, itaga nyo sa bato. Yan ay malinaw pa po sa sabaw ng pusit yan. Malinaw na malinaw sa sabaw ng pusit. Pag hindi po nakabalik yan, kasama po si Senadora Amy Marcos na hindi makabalik dahil yan po, kahit po pagbalik-baliktad din natin ang mundo, hindi po kakampiyan sa mga Duterte. At hindi po kakampiyan sa mga Pilipino, mga kabayan. Komento na inyong lingkod. Siyempre, nakita naman po natin ang body language. Di po ba? Ang body language po ng Senadora Amy Marcos, hanggang salita lamang, walang gawa. Napakarami niya pong sinasabing anomalya, body language lamang, walang gawa. Kaya po, pagdating po at ito'y nanalo, tahimik na naman yan, mga kababayan. Tahimik na naman. Ngayon po kasi maingay, kasi may kailangan na naman po sa atin, mga kababayan. Gagastos po yan. Gagastos po yan, di umano, ng limpak-limpak na salapi. Hindi po papayag yan na hindi po manalo. Kailangan po nilang manalo, mga kababayan. Kailangan. Kapangyarihan, pagka nakabalik na, hindi mo po papayagang mawala sa iyo. Ngayon pa, kontrolado po yata ang kaperahan ng Pilipinas. 2 tao nga lang ang, di ba? 2 tao lang daw po kumokontrol ng pera ng bansa, mga kababayan. Kaya isip-isip po tayo, mga kababayan. Nakita na po natin kung paano po maglingkod ang Marcos sa ating bansa. Nakita na po natin kung paano maglingkod. Puro po sila makabayan. Makabayan, makamahirap, mga kababayan. At may pagmamahal po sa bansa. May pagmamahal sa Pilipino. Makamahirap. Hindi makamayaman, mga tama. Hindi makamayaman. Nakita nyo naman. Makamayaman ba yun? Na bibigyan ng clemency ang mga may kaso ng droga, nabibigyan ng clemency, nakakalaya. Yung mga may issue ng dengbaksya, nakakalaya. Di ba? At yung mga sangkot sa droga, nakakalaya. Talagang bagong Pilipinas nga eh. Babaguhin po. Ang babaguhin po nila. Lalo po sa paghawak ng pera, bagong Pilipinas. Good luck na lang po. Isip-isip po tayo, mga kababayan. Nakita nyo naman po. Wala pa pong January pa lang po, mga kababayan. 1 billion na raw po mahigit ang ginagastos. Barya lang po ng Talano Gold dyan. Maging matalino po tayo sa pagboto, mga kababayan. Maging matalino po tayo. Naranasan na po natin kung paano po sila maglingkod. Huwag na po tayong magpabudol muli. Mahirap pong mabudol. Lalo po, nakita po natin kung paano po sila magpatakbo, lalo sa ating kaperahan, at lalong-lalo po sa mga proyekto po na ginagawa po nila sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po. Huwag magpabudol. Hindi po tayo tanga at hindi po tayo gago. Huwag po tayong magpakatanga at magpaagago, mga kababayan. Huwag magpabudol muli. Huwag na huwag. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingatan nawa at huwag na huwag magpabudol muli, mga kababayan. Paalam. Bye-bye.